Hey guys, sa video na to bibigyan ko kayo ng step-by-step tutorial on how to easily set up your online course using WordPress for beginners. Alam ko minsan nakakapanibago at medyo mahal gumawa ng online course. Pero actually madali lang talaga yung process. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga need nyong gawin from the start hanggang matapos para magawa nyo yung course nyo in an affordable price. And yeah, di nyo kailangan ng coding skills kasi yung method na ipapakita ko sa inyo ay super beginner friendly. Bale, sundan nyo lang habang pinapakita ko yung steps, so let's get into the video. Okay guys, before natin i-start yung paggawa ng online course nyo, unahin muna natin kung paano natin i-set up yung WordPress website nyo. Nandito tayo sa hostinger.com. And kung gagamitin nyo yung link sa baba, mapupunta kayo sa website na to wherein makakakuha kayo ng hanggang 75% off sa hosting na halos $2.99 na lang per month. Pwede pa kayong makakuha ng free 3 months sa ilang deal. Isa to sa mga favorite naming hosting platforms kasi super beginner friendly yung interface nila. Kaya perfect to para sa mag-i-start pa lang. Meron din kaming special code na pwede nyong gamitin para makakuha kayo ng mas malaking discount. So guys, pagdating nyo sa website, i-click nyo lang yung claim deal. Tapos mapupunta kayo sa page na to wherein may kita nyo yung mga web hosting plans. Meron kayong options like yung premium web hosting, business web hosting, at yung cloud startup. For most of you na nag-i-start pa lang, I'll say na perfect yung premium web hosting plan. Pero kung meron kayong mas malaking business at gusto nyong mag-business web hosting, makakakuha kayo ng extra features like additional 100GB SSD storage, magkakaroon kayo ng daily backups, mas maraming RAM, at isa pang CPU core na talagang makakatulong sa performance ng website nyo. Meron din silang extra WordPress options tulad ng Object Cache at WordPress Staging Tool. Kung kailangan nyo yun, kunin nyo yung business web hosting kasi additional $1 per month lang naman to. Pero again, for the most of you, yung premium web hosting plan ay okay na. So, ikiklik ko na yung add to cart dito, tapos mapupunta kayo nyan sa page na to wherein pwede nyong piliin yung period para sa hosting plan nyo. May kita nyo na merong 1-month plan, 12, 24 at saka 48-month plan. Syempre, kung mas matagal yung plan, mas makakatipid kayo. So, I'll go ahead and select 48 months here. Tapos, ilalagay ko lang yung email address ko dito para gumawa ng account. Tapos, sa baba, pwede na akong mamili ng payment method. So, ilalagay ko na yung info ko. Dito sa part na may nakalagay na have a coupon code, i-click nyo lang yun, tapos make sure na ilagay nyo yung Charlie Chang. Tapos, i-click nyo yung apply. Makakakuha kayo ng mas malaking discount gaya ng sabi ko kanina. So, dito makakakuha kayo ng 4 years na web hosting for only $130. Sobrang sulit na deal talaga to. Wala akong alam na ibang web hosting platforms na nagbibigay ng ganitong klaseng deal ngayon. So yeah, ilalagay namin yung link sa description below para masundan nyo at malagay nyo rin yung coupon code. Di ko alam kung gaano katagal tong sale, so make sure na sulitin nyo to hanggat pwede pa. Pag nalagay nyo na yung credit card information nyo, i-click nyo lang yung submit secure payment dito. Ngayon, pagtapos nyong bumili ng hostinger at nakagawa na kayo ng account, mapupunta kayo sa homepage at makita nyo yung premium web hosting pending setup. From here, i-click natin yung setup, tas you'll go through a guided setup wherein pwede nyong ayusin yung website nyo in a few minutes. I-click nyo yung start now, tapos create a new website, and here meron kayong dalawang option. Pwede nyong piliin yung WordPress o pwede kayong gumawa ng website gamit yung Hostinger's website builder. Meron kaming isang video na nagtuturo kung paano gumawa ng website gamit ang Hostinger's website builder. So if interested kayo dun guys, pwede nyong panoorin yun. Pero for this video, piliin natin yung WordPress. From here, pwede mo nang gawin yung login details mo para sa WordPress account mo. So, ilalagay mo lang yung email at password na gusto mong gamitin. After nito, tatanungin ka kung gusto mong magdagdag ng plugin sa website mo. So, ito optional lang to guys. Kaya pwede nyo tong skip for now. Tapos, tatanungin ka kung anong look yung gusto mo para sa theme ng website mo. Kung gusto nyo, pwede nyong i-preview yung mga themes para makita nyo kung anong itsura sa desktop at sa mobile. Tapos, scroll lang kayo. Pag nakahanap na kayo ng gusto nyo, i-click nyo lang yung select and continue. Pero for now, skip ko muna to kasi di ko na kailangan ng template. Tapos, tatanungin ka nito kung gusto mong i-automate yung text creation by using AI, and here, kailangan mo lang ilagay yung brand name at business details mo. Tapos, bahala na si ChatGPT. Pero for now, i-click lang natin yung skip. Ngayon, tatanungin ka kung gusto mong i-claim yung free domain o gagamitin mo yung existing domain na nabili mo na. Pero para sa hosting plan mo, makakakuha ka na ng free domain. Kaya isa pang dahilan to kung bakit maganda ang Hostinger. Sila na ang bahala sa lahat. So, di mo na kailangan pumunta sa ibang website para bumili ng domain name. Pipiliin ko na to, tapos ilalagay ko yung desired domain name ko. So, kunwari, Charlie's Corset. Tapos pipiliin ko yung .com. Tapos, click search. May kita natin available yung domain na to. So, i-click natin yung continue. From here,
hihingin niya yung contact details ng domain owner. So, make sure lang na tama lahat ng info. Tapos, click Finish Registration. Okay, so ngayon may kita mo yung message na well done, you are ready. Pag okay na, pwede mong i-edit yung website mo or pumunta sa control panel. Ito na yung fun part na pwede nating i-customize yung website natin. So, i-click natin yung edit website dito. So, now nasa WordPress dashboard ako at may kita nyo guys yung mga options sa left-hand side tulad ng dashboard, post, media, pages, comments, at iba pang options. Dito na natin sisimulan gawin yung course natin. Gagamitin natin yung Lifter LMS plugin para sa video na to. Kung di kayo familiar sa Lifter LMS, basically isa tong WordPress plugin na totally free at super beginner-friendly para sa mga gustong gumawa ng courses. So, punta lang kayo sa plugins dito. Sa page na to, ipapakita lahat ng plugins na meron kayo. Kung gusto nyong magdagdag ng bagong plugin, i-click nyo lang yung add new dito. Pwede nyong hanapin yung plugin dito. So, ilalagay ko Lifter LMS. May kita nyo na lalabas to dito. So, i-click nyo yung install now. Pag na-install na, i-click ko yung activate. Pagtapos nyan, babalik ka na sa dashboard mo. May kita mo na meron kang bagong pages sa sidebar tulad ng Lifter LMS, courses, memberships, engagements, orders, at pwede ka nang pumunta sa setup nila. Kung saan meron dong guide sa mga basic settings at tutulungan ka ring i-configure yung Lifter LMS. I-click ko yung Get Started Now at una, papakita nilang essential pages to be created. Kasama dito yung course catalog, membership catalog, checkout, at student dashboard. Dito pwede nyo nang i-click yung save and continue. Tapos dadalhin ka nito sa payment options. Dito papapiliin ka kung anong country ang gagamitin. Kung nasa ibang bansa kayo na tumatanggap ng ibang currency, pwede kayong pumili ng iba. Pwede rin kayong tumanggap ng both online and offline payments. So I recommend na i-check nyo to just in case na gusto nyo mag-accept ng offline payments. Di naman masama na may extra options. So, i-check ko na yun, tapos i-click ko na yung save and continue. Tapos ganito, tatanungin kayo kung gusto nyong i-allow ang Lifter LMS na kunin yung information nyo para ma-improve nila yung plugin nila. And yeah, magpapadala din sila ng coupon sa inyo. So, kung gusto nyo, pwede nyong i-click yung allow. Pero ako, I'll just click no thanks and boom! Tapos na yung setup. Bibigyan din nila kayo ng ilang resources para makatulong sa pag-familiarize sa basics ng Lifter LMS. Pwede nyong panoorin yung mga video tutorials nila or basahin yung guide online. Pwede nyo rin i-import yung sample courses at templates nila. Pero for now, I'll just click start from scratch. Okay, so once natapos nyo na yung setup, pwede na kayong bumalik sa WordPress dashboard nyo, tapos punta kayo sa courses dito. Dito, pwede na kayo mag-start na magdagdag ng course at i-customize lahat ng information nyo. So, ayan, i-click natin yung add course dito. At mapupunta na ako sa WordPress block editor. I-close ko lang to, tapos ipapalagay na sa atin yung title. So, lagay natin na test course for this video. Tapos i-click natin yung publish dito. Pwede tayong maglagay ng short description ng course. Pwede tayong pumasok sa bawat block at i-edit yung mga nakalagay. Pwede rin natin i-click yung 3 dots dito. Tapos click remove kung gusto nating i-delete. And if gusto nating magdagdag ng kung ano pa, i-click natin yung button dito. Tapos pwede tayong mag-add ng mga bagay tulad ng paragraphs, headings, lists. Pwede pa nga tayong maglagay ng images. Kunwari, gusto kong magdagdag ng image. Scroll down lang ako, may kita nyo na magdadagdag siya dito. And yeah, pwede akong mag-insert from a URL, pumili from my media library, or mag-upload ng image. Pwede ko rin palitan yung design ng website by adding some button. Pwede akong mag-add ng columns, widgets tulad ng calendar, at sobrang customizable niya talaga. So, I recommend na explore nyo yung settings dito at i-customize nyo yung page base sa gusto nyong itsura. Now, kung pupunta ako sa course dito sa right-hand side, pwede nyong i-scroll down and yeah, may kita nyo sa baba nakalagay yung course builder dito. So, kung i-click ko yung launch course builder, mapupunta ako sa blank page na to. Dito na natin pwede simulan i-build yung course content. Pwede ako magdagdag ng ilang sections dito. So, lagay tayo kunwari ng 5 magkakaibang sections. Tapos, kung gusto natin mag-add ng new lessons between each section, i-click lang natin to. Kunwari, gusto kong magdagdag ng section 2. I-select ko lang yun, tapos click new lesson. Tapos, kung gusto kong palitan yung pangalan ng mga to, click natin to, tapos pwede ko na siyang i-edit agad. Para sa lesson 1, marami akong options like pag-edit ng website sa WordPress. Pwede kong i-view yung lesson dito. Pwede ko rin i-delete yung lesson at pwede na rin ako magdagdag ng assignments and quizzes. So let's go ahead and open the WordPress lesson editor. And as you can see, dadalhin tayo nito sa exact same WordPress block editor na nakita na natin kanina. Here, pwede na tayo mag-add ng new block. Kunwari, magdadagdag tayo ng paragraph. Tapos pwede na tayo mag-type ng kahit ano dito. And if gusto nyong ilipat yung mga bagay-bagay, pwede nating i-select to tapos i-drag kung saan natin gusto. Kunwari, gusto natin ilagay ito before the mark complete. Pwede nating palitan yung alignment, i-bold, mag-insert ng
ng link. Tas kung i-click ko yung more dito, pwede ko siyang i-highlight. Pwede rin magdagdag ng keyboard input. And yeah, very customizable talaga siya. I recommend na mag-explore lang kayo sa mga settings at baguhin yung mga gusto nyong itsura. Once natapos na kayo, make sure na i-click nyo yung update dito. And then kung babalikan natin, may kita nyo na di ko na kailangan mag-click ng save dito kasi nag-auto-save na tong page para sa atin. So kung babalik ako, ito yung magiging homepage ng course. May kita nyo dito yung author, yung information, yung progress bar, at lahat ng sections na dinagdag ko kanina. Kung i-scroll pa ako pababa hanggang sa dulo, may kita nyo na pwede ako magdagdag ng access plan. So, kung i-click ko yung add new, pwede kong bigyan ng title yung plan. Pwede ko ilagay yung enrollment text, pwede kong gawin yung course na free, or pwede ko rin gawin na may bayad. Pwede akong pumili ng frequency, pwede ko siyang gawing one-time payment or recurring payment. Pwede kong bigyan ng lifetime access or gawin siyang may expiration. At pwede ko rin gawing available to anyone or members only yung plan. So, dito nyo pwede i-customize yung access plan. So, yeah, i-fill out nyo lang to ng course information nyo, tas from there, i-click nyo lang yung save. Tapos, mag-a-appear na siya dito kung saan nakalagay na no access plans found. Gumagawa lang ako ng test access plan para makita nyo kung ano itsura. And as you guys can see, ganito yung itsura ng box. Makita nyo yung title, yung price, tapos merong button para mag-enroll. If I want, pwede rin akong pumunta sa course dito. Tapos pwede akong magdagdag ng categories, maglagay ng difficulties, mag-add ng tags, at maglagay ng featured email. Lahat to pwedeng i-edit ulit sa WordPress. So, i-click ko na yung update dito para ma-save lahat ng changes. Tapos, babalik ako sa WordPress. Kung pupunta kayo sa courses dito sa left-hand side, may kita nyo na pwede kong i-customize yung category. Pwede kong bigyan ng name yung category at slug para sa URL. Pwede ko rin lagyan ng description. So, kung meron akong multiple courses sa website ko, pwede akong magdagdag ng iba't ibang categories. Pwede rin akong magdagdag ng iba't ibang difficulties. By default, meron na silang advanced, beginner, at intermediate. Pwede rin akong magdagdag ng mga tag. Dito, pwede nyo ring i-manage lahat ng memberships nyo. So, madali lang naman to. Very self-explanatory. I-click nyo lang yung add membership dito. And then, ganito rin yung process, guys. Punta lang kayo dito, tapos pwede mo nang i-edit lahat according sa gusto mong itsura. So, move on naman tayo sa orders. Dito mo makikita lahat ng bumili ng course mo. At pwede ka rin gumawa ng iba't ibang coupons na pwedeng gamitin ng mga tao. Pwede rin kayo pumunta sa Lifter LMS dito, at magkakaroon kayo ng access sa dashboard na nagbibigay ng general overview sa lahat. Yung enrollments, registrations, net sales, at yung mga lessons na natapos. Pwede nyo rin tignan yung sales report. Tapos pwede nyo rin i-check yung mga popular add-ons nila tulad ng pag-integrate ng PayPal at iba pang options na meron. And then guys, kung pupunta kayo sa settings dito, pwede nyo i-check yung courses. Tapos pwede nyo baguhin yung ibang setting. Super customizable talaga siya. Di ko na mako-cover lahat ng to kasi masyado nang hahaba yung video. But yeah, pwede nyo baguhin lahat ng to base sa gusto nyo. And there you have it. Nakagawa na kayo ng online course sa WordPress using Hostinger at Lifter LMS successfully. If gusto nyo ng in-depth tutorial kung paano gamitin ang Lifter LMS from start to end, like nyo lang tong video, tas mag-drop kayo ng comment sa baba. Gagawa tayo ng video para doon. Feel free na balikan tong video na to anytime kung gusto nyong ulitin yung mga steps. And yeah, super recommended namin na mag-dive in na kayo at mag-start. Entrepreneurship at business kasi is all about risk. At wag mong hayaan na maparalyze ka sa kaka-analyze lang. Kasi baka hindi mo maabot yung mga dreams mo. So go out there and get started gamit ang Hostinger at Lifter LMS today. Again, gamitin nyo yung discount code namin sa Hostinger para mas malaking discount na makuha nyo. Anyways, yun lang muna for now. Sana mag-enjoy kayo sa video na to at marami kayong matutunan. If oo, please leave a like and subscribe for more videos na katulad nito. Thank you guys for watching at takit sa next video.